Isa na namang historical place ang ating pag-uusapan. Sigurado ako marami sa inyo ang nakakaalam at hindi rin alam ang history nito. Kaya dito sa bago nating episode, hayaan nyo akong ibahagi sa inyo ang kwento ng isa sa malaking kasaysayan ng ating bansa. Ito ang Noon at Ngayon, The Documentary. Sa Ingles, Fort Santiago. Sa Spanish, Puerto de Santiago. Sa Filipino naman, Kuta ng Santiago. Built in 1593, is a citadel built by Spanish navigator and governor Miguel Lopez de Legazpi for the new established city of Manila in the Philippines. The defense fortress is located in Intramuros, the walled city of Manila. Ang Kuta ng Santiago ay isa sa pinakamahalagang makasaysayang puok sa Maynila. Ilang buhay ang nawala sa mga kulungan nito noong imperyo ng Espanya at ikalawang digmaang pandaigdig. Si Dr. Jose Rizal, isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas, ay nakulong dito bago siya bitayin noong 1896. Ang museo ng Rizal Shrine ay nagpapakita ng mga memorabilia ng bayani sa kanilang koleksyon at ng mga tampok ng kuta na naka-embed sa lupa sa tanso. Ang kanyang mga yapak na kumakatawan sa kanyang huling paglalakad mula sa kanyang selda hanggang sa lokasyon ng aktwal na execution. Ilang metro lang ang layo nito mula sa Manila Cathedral at Palacio del Gobernador. Ang lokasyon ng Fort Santiago ay dating lugar ng isang palisaded fort, armado ng mga tansong baril ni Raha Matanda, isang Muslim Tagalog na raha ng pre-Hispanic Manila na siya mismo ay isang bansalyo ng Sultan ng Brunei. Ang kuta ay winasak ni Maestre de Campo o Master of Camp na si Martin de Goiti. Nang dumating noong 1570 mula sa Cebu ay nakipaglaban sa ilang mga pakikipaglaban sa mga Muslim na katutubo. Sinimulan ng mga Kastila ang pagtatayo ng Fort Santiago o Fuerte de Santiago pagkatapos maitatag ang lungsod ng Maynila sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol noong June 24, 1571 at ginawang kabisera ng mga bagong kolonisadong isla ang Maynila. The first fort was a structure of palm logs and earth. Karamihan sa mga ito ay nawasak ng lusubin ng mga lungsod ng mga pirata ng Chino sa pamumuno ni Limahong. Martin de Goiti was killed during the siege. Matapos ang isang matinding labanan, ang mga Kastila sa pamumuno ni Juan de Salcedo sa kalaunan ay pinalayas ang mga pirata sa lalawigan ng Pangasinan sa Hilaga at kalaunan ay pinalabas ng bansa. The construction of Fort Santiago with hard stone, together with the original fortified walls of Intramuros, commenced in 1590 and finished in 1593 during reign of Gomez Perez Dasmariñas. The stones used were volcanic tuff quarried from Guadalupe, now Guadalupe Viejo in Makati.
The fort as Dasmariñas left it consisted of a castellated structure without towers, trapezoidal in trace, its straight gray front projecting into the river mouth. In 1714, the ornate gate of Fort Santiago was erected together with some military barracks. The Luzon earthquakes of 1880, which destroyed much of the city of Manila, destroyed the front edifice of the fort, changing its character. During the leadership of Fernando Valdez y Tamon in the 1730s, a large semicircular gun platform to the front called Media Naranja and another of lesser dimensions to the river flank were added to the bastions of Santa Barbara. Noong September 24, 1762, sinalakay at sinakop ng mga puwersa ng Britanya sa pamumuno ni Brigadier General William Draper at Rear Admiral Samuel Cornish ang Maynila. At kasama nito ang Fort Santiago. Nagsilbing base ng operasyon ang kuta para sa Royal Navy hanggang April 1764 when they agreed to a ceasefire with the Spanish. Noong August 13, 1898, itinaas ang watawat ng Amerika sa Fort Santiago na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang kuta ay nagsilbing punong tanggapan ng US Army at ilang pagbabago ang ginawa ng mga Amerikano sa kuta. At ang bakuran ay ginawang golf course. During World War II, Fort Santiago was captured by the Japanese Imperial Army and used its prison and dungeons, including the storage cells and gunpowder magazines, for hundreds of prisoners who were killed near the end of the war. Ang kuta ay nagtamo ng matinding pinsala mula sa mga bala ng mortar ng militar ng mga Amerikano at Pilipino noong labanan sa Maynila taong 1945. Also, approximately 600 American prisoners of the war died of suffocation or hunger after being held in extremely tight quarters in the dungeons at Fort Santiago. After its destruction during World War II, Fort Santiago was declared as a Shrine of Freedom in 1950. Its restoration by the Philippine government did not begin till 1953 under the hands of the National Parks Development Committee. The Intramuros administration now managed the reconstruction, maintenance, and management of the fort since 1992. Hello everyone, good morning sa inyo lahat. Ngayon ay November 24, 2021 and sa pagpapatuloy ng ating documentary, ito ang Ngayon.
Galing, no? So kita nyo itong wall na to, guys. Yan pa rin yung original. Tapos nilagyan lang nila ng mga bricks para patibayin. Baluartillo de San Francisco Javier. Silip tayo dito, guys. Sana bukas. Sarado. Sarado. Hindi tayo makapasok sa loob. Wow. Grabe, ang ganda. Ayan, dito yung golf course nila, guys, oh. Ano naman ito? Tingnan nyo yan, guys, oh. Nice. Etong tinutungtungan natin, sa baba nito mga restaurant. Mamaya pakita ko sa inyo pagbaba natin. So dyan tayo kanina galing, guys, oh, sa baba. There. Okay, so nandito na tayo mismo sa may walled city ng Intramuros. Grabe, ang ganda talaga ng Intramuros. Yung alin? Pinabayaan na nila.
Anong meron dyan, kuya? Maraming isda? Saan? Ah. Tara, baba tayo. Nagsasara sila dito guys ng alas 6 ng hapon. Nice. Finally nakapasyal na ulit ako dito. Dati kasi nakapasyal na ako dito, hindi ko pa masyadong alam yung istorya ng Fort Santiago. Ayan. So nakakatuwa lang, ano, talagang bumabalik na tayo sa normal. Sana yung mga kababayan natin na iba, sana sumunod, huwag maging pasaway. Nice, grabe ang lawak nito guys, kita nyo. Dito tayo. Ito yung the best na area guys, kita nyo naman yan, di ba? Fort Santiago. Ayan. So ito yung kanal. Ayan, dati talaga meron na yan. Grabe guys, no? Ganda. So ito pa rin yung original structure niya guys, yung ano na yan. Yan pa rin siya. Ito sarado. Dambana ng Rizal sa Fort
Ayan, Shrine of Rizal. Kaya lang sarado. Silip tayo. Momo. Okay. Oo. Ito yung dungeon, the dungeons of Fort Santiago. Yes, sir. Nung nasakop kasi tayo ng Kastila, Oo. itong dungeon na to, ginawa nilang istakan ng mga pulbura kagamitan sa mga pandigma. Yung dungeon na to. Okay. Nung nasakop naman tayo ng Hapon, sir, ginawa nilang kulungan. Ng mga tao naman. Yes, sir. Ah. 450 po yung namatay dyan, mga prisoner. Ay, oo. American soldier and Filipino. Ang grabe. Ay, oo. 450 po. Mga Amerikano. Amerikano, yun. So, ito yung ano, yung kinulong sila, tapos na-suffocate sila, nagutom, namatay na, no? Ah. Yes, sir. Sige, punta tayo dito. Yes, sir. Wow. Ingat lang sir, yung ulo sir. Ingat lang. Ayan, ingat lang. Ulo. Yan, diba? Oo nga. Hi, boss. First time ko, kuya. Meron tayong magaling na yan. Oo nga eh. Galing Mag-tour. history dito. So, ito yung kulungan talaga nila dati. Dito sir, dito sila. Yung nahukay sila dito sir, nang-agdas na. Ah. Talaga? Oo talaga. Makita mo yun sa picture. Nakita mo to, daming mga dahon no, may mga dahon na saging. Ah, ayan na yun. Okay. Kasi Natabunan na siya ng ano, dahil sa giyera. dito sir, mga picture yung mga kaganapan sir. Ay, ang mga yan, okay. Sir, may mga picture po tayo, baka gusto niyo makita. Ah, oo. Tingnan mo. Yan. Yan. Ah, ito yung itsura niya dati. Yes sir, talagang Kaya na ako. Nakakaawa naman sila. 100. Kinulong sila ng mga Japanese, di ba? Yes sir. Mga Amerikano, tapos binawi din ni MacArthur. Yan. Oo. Tingnan tayo sir ha, mga Ah, sige. So, ito naman yon. Ay, grabe oh. Oo, nakita mo sir yung mga torture niya, may mga kadina sila, ginagapos. Talagang, at saka marami din namamatay sir, nung unang panahon kasi habang tumataas yung ilog Pasig, Oo. papasok din yung tubig dito. Kaya na ano na sila, naagnas na talaga. Yes po sir. Ito. No? Ay, mga Amerikano. Tsaka, ito yung chamber sir, yung makita mo tong chamber na to, yan na po yung sa Ligo Museum doon sa taas. Sa taas, ah sige, punta. Ayun, grabe, first time. Nakapasyal din. Eh, dito kuya, ano dito? Yes sir, sa pangalawa natin, yan yung torture area nila. Torture area? Yes, torture chamber. Dahil sila ginagapos, dahil sila pinapahirapan. Grabe. Ay, oo. Dito tayo sir, pasok tayo at mag-ingat lang at medyo Oo. basa talaga. So, eto talaga yung itsura niya, no? Kung may mga third eye kasi, makikita daw yan. Yung alin? Kasi may pumapasok dito na may third eye, nakikita. Ah, nakikita nila? Yan sir, mga karugtungan yan. Ano ba yung, ay, ano ba yung nandyan? Sir? Ano yung nandyan pag nilabas mo? Wala? Yan sir, mga tagusan po yan. Ah, tagusan lang. Okay. May mga ano po yan, nakadalan. At saka ngayon, hindi ko na rin close muna. Ah, okay. Oo. Ingat lang tayo boss. Oo. Wow, grabe. Ang ano pala nito.
Ang lawak. Oo, malawak. Ano talaga to? Kasi panahon pa to ng Kastila. Kastila, yes. Umi-exit. Eh, sino naman ito? Yan po, si Yamashita. Ah, si Yamashita. Ayan guys, si Yamashita daw ito. Wala. Yung ano talaga dito, sir, yung hindi pa to sinasarado, may mga dugtungan niya. Ah, mayroon pa. Okay. Ay, halata naman eh, no? Oo. Bago. Kasi dito, sir, talagang palibot nito mga kulungan. Oo. Oo. Kaya nga 600 yung namatay dito, nung panahon ng gera. Oo. Kasi kapag pinuntahan natin doon, makikita mo pa yung mga nakalihira talaga. Dito tayo, sir. Ah, meron pa dyan? Ay, sige. Ano naman dito? Exit na po tayo at makita natin yung Yung alin? chamber doon na nandun yung mga ano. Ah, okay, okay. Ingat lang yung ulo. Oo. Chamber. Saan yun? Ito, sir, yung mga karugtong ng mga dungeon natin. Ah, okay. Ah. Ito ba yung nakita natin kanina? Yes, sir. May Na mga parang- dugtungan yan hanggang doon yung kulungan. Oo. Nakita mo yung mga chamber na yan. Oo. Yan yung mga kulungan din yan. Ah. At saka ito yung pinakasintro nung unang panahon, sir, eh. Ah, ito. Yung Yung, dagat na, yung Pasig na to. ito yung pinakaharap kasi dati, Oo. no? Grabe. Delpan na ba yan? Opo. Ayun, Delpan na dyan. Tapos dito, Muelle de la Industria. Tapos yun na yung Binondo Intramuros Bridge. Ano ba yun? Escolta. Ayan. Nung dumaan si Magellan, binisita niya si Raha Sulaiman. Oo. Kasi Ah. before to nasakop ng Kastila, Oo. si Raha Sulaiman yung unang nanirahan dito. Sa Mm. Nakita mo yung territory dyan ni Raha Sulaiman. Oo, yes. Yan. Yun, okay. Yan yung si Raha Sulaiman, yung unang may-ari ng Fort Santiago. Ah, nice. And dyan tayo galing kanina sa baba. Yan po yung Ayan, nandito tayo sa ibabaw. Okay, so ito naman yung chamber. chamber, yung mga naging barracks dito ng mga Amerikano. Parang office nila to, Oo. no? Okay. Office, tapos dito nag-stock sila ng kasi yung maraming kwento, sir, eh. Kita nyo yung mga exit nila, ang kipot to. Oh. Tara, labas na tayo. Ang babait nung mga mga nagbabantay. So inabutan na lang natin sila ng pangmerienda nila. Para siyempre natuwa din ako sa effort nila. Sige po, salamat ah. Maraming salamat din sa iyo. Oo, salamat din. Labas na tayo. Galing no, yung sahig na yan pa rin yun no. Dito, sir, yung mga marmol na to, para sinauna pa rin to. O sinauna no. Naalala ko dati sa probinsya namin ganyan, 1980s pa. Okay. Boss, salamat. Sir, maraming salamat. Oo, salamat din. Oo. Dr. Jose Rizal. Okay, baba na tayo. Pero sarado. Tingnan nga natin.